Matitindi ang mga revelasyon dito sa Senado kaugnay nga ng umano'y pang-aabuso ng Socorro Bayanihan Services Incorporated. Katunayan, inabot ng 8 oras ang pagdinig ng Senado ukol dito, kabilang sa mga tinalakay ang umano'y child marriages at sariling gobyerno raw na binuo ng grupo sa Surigao del Norte. Ilang beses nang itinanggi ng Socorro Bayanihan Services Incorporated o SBSI na kulto sila. Sinabi ni Senyor Aguila. Giniit pa rin ni Senadora Risa Hontiveros na pangkulto ang mga ginagawa ng grupo. Sa pagdinig kanina ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, kasama ang Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality, isinawalat ni Hontiveros na may sariling umanong gobyerno ang SBSI. Alam mo ang problema dito, kumpleto sila ng details, picture, may mga ganyan, may mga long firearms, tapos kahit nga yung mga binibigay na parang marriage contract ba yun, kumpleto ng ebidensya. Tapos pag papakinggan mo, pag pinanood mo talaga yung hearing, pag pinakinggan mo yung mga nag-testify against this group, makikita mo na hindi scripted. Alam mo yun, yung ramdam mo yung hindi pagka-scripted di ba? Makikita mo naman pagka-scripted ang isang testimony. Wag sa gobyerno nila, Nueva Jerusalem Esperanza Ministry Government. Pambihira. Contradictory, di ba, yung sinasabi? Nagpakita pa ng resibo ang senadora na nagpapatunay na mayroong sariling Ministry of Budget and Finance ang SBSI. Naglalabas din daw sila ng sariling birth, death at marriage certificates. May sarili silang ganun no? So, pinakita kanina yan. Nasa pagdinig din ang itinuturong leader ng umano'y kulto na si J. Renz Kilario o Senyor Aguila. At bilang pinuno, siya raw ang Panginoon o Savior ng SBSI ayon sa mga biktima. Kakaiba din talaga ang karisma ni J. Renz Kilario o ang tinatawag na Senyor Aguila. Pak! Sininyo mulak yan Diba sininyo mulak yan Ayon sa ating mga witnesses, siya ay nagkakasal, nagbibinyag, Sabi ni Drogon, baka silibayan ng Chief Justice dyan. Posible yan, Posible. paparusa, nagbibigay ng atas sa araw-araw. Siya ang reincarnation ni Santo Niño. Sana pinakinggan niyo yung boses niya kanina. Ako po si Santo Niño. Kasi may mga ganun, di ba? Hindi ko sinasabing ganyan siya, ha? Kaya lang, di ba yung mga napuposes? Napuposes ako. Ako po si Santo Niño. Gumaganon-ganon, tapos tumitirik yung mata. Ako po si Santo Niño. Nakakita na kayo mga napupusis na ganun. Bakit kaya doon napupusis sila tapos biglang kung sino-sinong santo yung sinasabi nila, no? Iba pala, hindi pala possession yun. Naalala ko yung naalala nyo nun? Yung nanggagamot? Banat ba? Makaano ka naman Naalala ko kasi yun yung hindi mo alam kung birhen ba yun o pag nagsalita. Ako po ay minanalanang nyo ang bagay. Siya ang Ginoo. Kanina, nagkaharap na ang mga biktima at si Senyor Aguila. Unang nagbigay ng kanyang testimonya si Jane, hindi niya tunay na pangalan. Pagsisiwalat niya, mayroong sekretaris na naglilista ng mga single na babaeng 12 years old pataas at mga lalaking 18 years old pataas. Animoy kupido si Senyor Aguila na pinagmamatch sila sa kaipapakasal. Si Jane nga raw na 14 years old, ikinasal sa 18 years old na lalaki. Pagkatapos ikasal, required daw na agad silang makipagtalik dahil kung hindi, may kaakibat itong parusa. Sinabi ni Senyor Aguila, authorized ang asawa mo i-rape ka? Kailangan ay among tulo ka adlaw di may makuha nganlan mi ka Dios. Kailangan daw makuha sila in 3 days, otherwise they will be called na nag-adyos. Kakausapin sila, Your Honor, sasabihin na maimpyerno sila pag hindi sila pumayag.
Lahat yan base sa... Adyos ang tawag ng grupo sa kasalanan o hindi pagsunod sa utos si Senyor Aguila. Kahit daw mga magulang na mga minor de edad napapasunod. Pumayag yung parents mo na ikasal ka. Okay, musugot na ka na mag-among mga parents tungod kay mamay among balaod ni Senior Aguila kay aron makasa kami sa langit. Oo, kasi yun daw ang laws to be able to go to heaven, Your Honor. Kasama ni Jane ang kanyang tatay pero ang kanyang nanay na iwan daw sa sitio Kapihan at sa pilitang ding ipinakasal sa iba. Ang paniniwala raw kasi, kasalanan ang pagiging single. Hindi daw pwede na walang pares dahil hindi sila Sandali. Diyan tayo magkakaanuhan ha, magkakaaway diyan. Anong kasalanan? Ano to? Adyos ang pagiging single? Hindi pwede yan. Ayoko to, kakalabanin kita diyan dahil sa ganyan mong patakaran ha. Hindi pwede sa akin yan. Katulad ko mga single at virgin. Dapat ito nga yung mga, alam mo yun, tapos kasalanan, adyos. Totoo ba yan, Senyor Aguila? Totoo ba ang bawal ang single sa inyo, makasalanan? Di na ako sasali sa grupo nyo, ha? Bad yun ha, bad yun. Kung totoo yan, bad yan. makakapasok sa arka ni Noah. Hindi makakapasok sa arka ni Noah. Wala na ho, na-destroy na ho yun. Wala na! Sira na yun eh. Pag walang kapares, hindi maililigtas. So dapat, parang yung mga hayop sa arko ni Noah, dapat pares-pares. Oy, I know what you did there, Antiveros. Yun naman. Napaisip tuloy ako. Paano kung ako nung panahon ni Noah, wala akong kapares, di ako makapasok sa arko. Banat ba? Hindi ka naman hayop! Ugaling hayop ka lang! Doon na lang ako maghanap ng partner ba? Okay. Alam mo na, yun lang, yung medyo may pagka-OA lang si Ontiveros, kaya medyo naaano ako. Ibinulgar din ni Jane na kahit nakasal na siya, niyaya pa rin daw siya ni Senyor Aguila na makipagtalik. Pero nagmatigas siya. Meron para ruleta ng mga parusa at minsan na naging hinampas ng kahoy sa puwetan si Jane. Parusa rin ang pagpapaligo sa tinatawag na Aroma Beach na puno raw ng ihi at dumi ng tao. Grabe naman yun. Puno daw ng ihi ng anak ko. Wala na, demonetize na talaga itong channel ko. Itong video lang. Ang sinapit ni Jane kapareho rin daw sa nangyari sa kapatid ng isa pang testigo na si Lovely. Naging emosyonal pa siya sa Senado. Yung kapatid ko po is minor po. 12 years old po siya. Running 13 po yung ikinasal siya ni Senior Aguila. Ako mismo witness. Nung hindi raw Pero alam mo, kaya nga sa totoo lang noong una medyo nire-reserve ko pa yung aking judgment dito. Pero yung nakita ko yung mga ebidensya, sabi ko, iba to. Iba itong grupo na ito, itong Socorro Bayanihan na ito. Kailangan nyo nga, kasi ngayon, di ba, remember sa ating, although this is not part of our judiciary, yung style dito, pero gayon pa man, si Ontiveros ang una nag-akusa. Ngayon, hindi lang siya natigil doon. Ibig sabihin po, siya ho'y nagpresenta ng mga ebidensya na kung saan nagpapatunay doon sa kanyang akusasyon. Diba? So, pinresenta niya yan. Pinakita yan sa Senado kanina. And it really, may timbang yan. Diba? May timbang nakatotohanan. Unless, you prove them wrong. Kaya lang, this is a testimony ng witness talaga eh. They witness it. Hindi lang ho ito kinuwento-kwento. Sila mismo, yung mga taong nandoon, ang nakaranas niyan.
Direct ho yan, hindi ho yan yung marites, ikinuwento. So yari itong si Senyor Aguila. Dapat patunayan niyang hindi totoo yan kasi grabe ho ang akusasyon, 12 years old. Tapos pagpakasal, although wala ata dito sa video na to talagang diniin-diin pa kanina ni Bato sabi ni Bato. So pagkakasal, kailangan na kagad magtalik. Ganon, actually, English pa nga ginamit niya Tapos nagtataka sila bakit daw kailangan. Alam niyo kung bakit? Nakikita ko yung ginagawa Kung yun totoo kung yun man ay totoo, sa tingin ko the reason why nila na pinipilit magtalik kaagad, pamparami. Kailangan nilang dumami. Kasi kung mapapansin nga natin, nakita nyo naman siguro yung community, dumami. Dumami ho sila di ba? Pahig na makipagtalik ang kanyang kapatid, pinarusahan ito kasama ang iba pang minor de edad. Pinalabas sila ng gate sa gitna ng maulang gabi. Pumunta po yung sasakyan ni Senyor. Sabi niya, patatawarin ko kayo kapag mula sa gate, luluhod kayo papunta sa bahay ko. Tapos magpapromise kayo na magpapagalaw na kayo sa asawa niyo. Sa huli, Grabe, kung totoo ito, manyakol naman sobra. O sabi, 19K registered voters daw. Actually, yung isa nga mayor Di ba, binanggit kanina, yung isa daw mayor. Kaya nga sabi ko, mukha ngang Ito may relationship sa politika ito. Isa sa mga dahilan kung bakit daw yung iba tumiwalag kasi pinatigil sa pag-aaral. Ito lagi niyong tatandaan mga kapatid, kung kayo man ay nandyan sa grupo na yan, kung kayo man ay nasa paligid ng grupo na yan, alam niyo panahon pa lang ng Espanyol, panahon pa lang ng mga nasumakop na mga bansa sa atin, isa ho yan na elemento ng kanilang pagkokontrol sa atin. They don't want us to be educated. They want us to be stupid. So ibig sabihin po nun, isang senyales na ikaw ay kinokontrol ng iyong tagasakop o yung namumuno sa inyo, pag ikaw ay ayaw pag-aralin o ayaw mag-expand ng knowledge. Ibig sabihin, kung ikaw ay gustong magmukhang tanga lang forever, iyan ay isang mga senyales. Diba? Mayor ang nagsumbong kay Ontiveros. Hindi po, kanina may isang mayor silang kasama dating ex-mayor. So ang nagsumbong yung mayor, nagsumbong yung existing mayor ngayon. Pero dito, merong kasamang ex-mayor. Binanggit kanina. Okay? So ibig sabihin, medyo may politika ito. Medyo may politika din ito na nagaganap. Gayunpaman, may pinirisinta ko kasing mga ebidensya na ano dapat gawin itong Socorro Bayanihan. Dapat to nilang i-counter yung mga ebidensyang lumutang ngayon. Remember, marami ho yung mga taong nagsalita, hindi lang ho isa. So, kailangan nilang pabuluanan yun. Ang problema, hindi, during the first lang naman to, first hearing, meron pa mga susunod na hearing. nabuntis ang kapatid ni Lovely. Sagot naman ni Senyor Aguila. Hindi po yan totoo, sir. Hindi po yan totoo, Your Honor. Hindi ko po magagawa. Sigurado ka? Opo. Ang mga pahayag ng mga biktima sinigundahan ni Mark Galsano, nagpakilalang dating miyembro ng Elite Army umano ni Senyor Aguila. Nakita raw mismo ng dalawang mata niya ang mga sapilitang ikinasal. Maging siya naging emosyonal ng magkwento. Pinipilit po talaga, ma'am, na sila ay ikasal. Ganun, ma'am. Tapos, kanang... Relax lang. Okay lang. Bukod kay Kilario, tahasang itinuri ni Galsano sina Janet Aho, Karen Sanico at Mamerto Galanida na mga nagfa-facilitate daw ng mga arranged marriage. Mismong 15 anyos na anak nga raw ni Ahok, sa pilitang ipinakasal din. Dito na sinubok ni Senator Ronald De La Rosa kung sino kina Ahok at Galsano ang nagsisinungaling. Sabi ni Ahok, hindi totoong ikinasal ang anak niya. Giit naman ni Galsano na tunghayan niya mismo ang kasal. Sino nagkasal, Mark, sa kanila? Si Senyor, sir. Si Senyor. Senyor Aguila. Senyor Aguila. Sumagot ka. Senyor Aguila. Kinasal mo yung anak ni Janet Ahok? Uya, sir. Uya. Di na tinood. Kanang mga bata, naghambog na, sir. Answer me squarely.
Kinasal mo ba yung anak ni Anong hambog nga? Ano sabi niya? Ano sabihin nun? Sorry Janet Ahok o hindi? Uya, hindi. Na sila ay ikasal. Pagbubulgar pa ni Galsano, may apo na nga raw si Ahok sa anak niyang pilit umanong ikinasal. Hindi naman yan itinanggi ni Ahok, pero nanindigan siyang hindi ikinasal ang anak mayabang. niya. Sa huli, hindi kumbinsido ang mga senador sa paliwanag ni Senyor Aguila at 3 pang miyembro ng SBSI, kaya pinakontempt sila. Alam mo, ito, yung susunod daw ata doon na mismo sa Socorro gagawin eh. Ito lang gusto kong bibigay na komento patungkol ho dito, no. Maganda yung sinabi ni ni Senator Tolentino dito, kasi sinabi nga ni Senator Tolentino na nagpunta na ho siya dyan sa Socorro. Tandaan na natin hindi ho pangalan ng grupo Socorro Socorro Bayanihan. Okay? Hindi po Socorro lang. Baka kasi tandaan natin yung Socorro, lugar daw yan sa Surigao. Sabi nga ni Senator Tolentino, napakaganda daw dyan. As in, mababait daw ang mga tao dyan, mabubuti. Kaya nga mukhang sa tingin tinake advantage daw, di umano, according to the senators, yung kabaitan nitong mga taga-Socorro. Sobrang, kasi siyempre, mga bababait, mga hindi naman, hindi kasi alam nyo sa probinsya, yung talagang mga liblib na lugar, mapapansin mo mababait. Kung sino yung mga exposed sa city, sila yung medyo may sungay. Hindi mo napansin yun? Kahit sa ibang bansa pagka yung city, di ba, nandun yung medyo may mga sungay, pero yung mga mababait, yung mga conservative, nasa probinsya ganun daw dito sa Socorro, mababait daw ang tao diyan. And sabi nga nung balita, nakita ko kanina ito. Mukhang tinake advantage. Napakaganda po ng Socorro. Nakita ko po 'yan. Nag-almusal ako diyan, nagtanghali ako diyan. Napapakabait ng mga tao. Her further stress, sabi, may nag-take advantage para gawin itong mga ganitong bagay, pati itong sa mga bata. Ay, Oriental Mindoro 'yan, hindi. Oriental Mindoro ba ito? Itong Socorro? Hindi. Surigao del Norte, kayo naman. Lulukohin niyo pa ako Ayan na nga, They took advantage of the hospitality and the good-naturedness of the Socorro population. Sinamantala niya yung kabaitan. Tapos sinabi dito, itong Socorro Bayanihan Service Incorporated, okay, ay nasa Socorro, Surigao del Norte. Kayo kala nyo nagre-research ako, John Smith, wag ganyan. Gumagawa ka ng sarili mong imbento Surigao del Norte yan, boss, nakapunta na ako. Maganda daw dyan totoo ba? Maganda daw. Sobrang ganda daw dyan nung ginugel ko nga yung Socorro, nakita ko yung lugar sa Surigao. Ang ganda, mga island. I stand correction. You're stand corrected, John Smith. Joke lang. So, ang tawag sa kanila, okay lang yun, walang problema. Joke lang kita. Ang tawag po sa kanila ay ang Socorro. Kaya nga dapat tanggalin na lang yung salitang Socorro. Baka isipin tuloy ng mga tao, lahat ng mga taga-Socorro, kulto. Hindi kasi, alam mo, minsan iniisip na kagad na ibang tao, naku, wag tayo dyan sa Socorro, may kulto dyan. Di ba minsan nakakatakot nung ganun? Alam pa naman natin, napapanood pa naman natin sa Viva Max yan, di ba? Yung isang lugar. Ba't mo alam, Barat Bay? Di ko alam. Kinuwento lang sa akin ni Boss Dada. Yung mga isang lugar doon na kung saan merong mga nagaganap na hindi magaganda. Sa mga probinsya, iniisip kasi may kulto, di ba? Kaya dapat wag na natin gamitin yung salitang Socorro, dapat na lang to Ang tawag na lang sa kanila Bayanihan. Di ba? Bayanihan. Kasi Bayanihan Service Incorporated, ganon. Di ba? Dapat ganon na lang yun. Yung itawag doon, wag na Socorro, kasi nadadama yung mga mababait na tao diyan. Sabi pa naman ni Senator Tolentino, napakabait na mga tao dyan sa Socorro. At wala ko ba mag-imbita sa akin ng Socorro?